For the service, amen. All right, at ako po naniniwala, hindi pa ho tapos yung ating mission emphasis, and this is the time that we need to emphasize the mission, what's going on in the mission. Mahalaga po na malaman po natin kung ano nangyari sa missions, and I just want to inform, it's an information, mga kapatid, para malaman natin kung ano ang naabot natin at ano ang nagagawa ng church na ito para sa atin pong bansa, and though we are not recognized by the government as a help for the development of our country, pero ako po'y naniniwala, mga kapatid, na hindi na ho natin kinakailangan yung recognition ng ano po mang institution. Ang pinakamaganda, we're already recognized by God, but tayo bilang isang church, dapat mahalaga na magkaroon tayo ng ideas tungkol sa mission, mga kapatid, kung anong nangyayari, anong nagagawa, and ano na po yung saan napupunta yung ating mga mission fund. It's so important. Kaya ngayong gabi, ako'y naniniwala na tayo po'y mabibless sa maririnig po natin ngayon, and I really praise God for the time na ako po'y naniniwala na ako, ito talagang kalooban ng Panginoon. Though we're expecting for another thing, but this one thing here is more important than what we expect, because this is the will of God for us tonight. Okay? All right, shall we all stand, please? And Pastor Lopi will come and give us the word of God tonight. Amen. Amen. All right, thank you, Pastor Hill, sir. Thank you, church. Maya-maya ay may ipakita akong video para sa inyo. Pero magbasa muna ako ng scriptures para tuloy-tuloy tayo. Okay, so di na magdugay. Pasensyahan niyo po dahil hindi na ako ganun ka-straight mag-Tagalog. Hindi ko na alam kung anong lingwahe ako masasabi ko ngayon. But I prayed na makapag-straight ako ng Tagalog. Kasi lumulusot na yung pagka-Ilonggo ko kahit hindi ako nahihiligay nun. Okay, so in the book of Romans, chapter number 10. At tayo po'y magbuklat ng Biblia in the book of Romans, chapter 10. Okay, so para sa may mga Bibles, pakishare ang inyong Biblia sa katabi nyo na wala. Okay, so shout aloud, amen, if you're there. Amen. Okay, verse number 11. The Bible says, "For the scripture saith, whosoever believe on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jews and the Greek. For the same Lord, one all is rich unto all that call upon him." So the famous passage na ginagamit natin sa Salwaning, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How shall then they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed us the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our reports?" So last verse number 17. "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Bago tayo umupo, let me pray. Heavenly Father, thank you for giving us another opportunity to praise and to worship you in spirit and truth. Make me a blessing tonight. Prepare our hearts and mind. And continue to work in us, O God, that we may be able to be channel blessing sa mga taong nangangailangan, Panginoon. I-bless you po ang pagtitipong ito. Meet us. And maging ang mga first-time visitors na kasama namin, don't allow, O God, na sila po ay hindi makaunawa sa aming pag-uusapan. And continue to pour out your blessing upon individual. Forgive us our shortcomings.
And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. All right, may be seated. Okay, so para sa mga hindi nakilala sa akin, nakalimutan ko na. Ako pala si Pastor Lupi. Ang aking mission ay sa Kabangkalan City, sa Victor Hills. Malapit po yun sa hillside ng city. At hindi naman ganun kalayuan. At salamat sa Panginoon na pinadala po ako doon. So ako'y nakarating doon, of course, dahil mayroon pong soul winner na nag-reach out sa akin. So kung wala ang simbahang ito, surely wala ako sa Kabangkalan. Kaya nga, ako'y naniniwala na tayong lahat nandito, maliban sa mga bisita natin o sa mga hindi ligtas, ay bahagi ng mission. As we know, the church has been commissioned to go, as sinasabi ni Biblia in Matthew chapter 28, verse number 19 and 18, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." So, ako'y naniniwala na tayong lahat na mga ligtas ay bahagi sa gawaing na tinatawag po natin na mission. So, hindi lahat naging pastor, pero ako'y naniniwala na tayong lahat ay mayroong bahagi. At ang inyong panalangin ay aking pinapasalamatan, ang inyong patuloy na pagsuporta sa gawain, at ang patuloy ninyong pagmamahal sa Panginoon ay lubos na nag-encourage pa sa amin na magpatuloy sa gawain. So, kung ang mga missionaries kagaya namin ay magtahimik lang o walang gagawin sa lugar na kung saan kami pinadala ng Panginoon, sigurado ako walang maligtas at walang mangyayari sa gawain. But ako'y nagpapasalamat na by and by, dandahan, at dahil sa tinuturo ng ating mahal na pastor, mayroon tayong nabubuo at nakikita na mga development sa ating gawain. At bago noon ay ninais kong ipakita muna sa inyo ang video clips na ipakita ko sa inyo ngayon. At I hope na nakahanda na po. Okay, sa kunting sandali lang. Great is your faithfulness, you've shown to me. Each day new blessings flow from Calvary. The waters change, you are the same. You are my God, and faithful will remain. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Though friends may turn away, your love is true. Each time I stray, you draw me back to you. You see my heart, you know my name. You are my God, and faithful will remain. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? In his arms he'll take and share.
true. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, now keep us faithful. Now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you have been faithful. So, sa biyaya ng Panginoon, dandahan na nagkaroon tayo ng maraming mga kasama ng soul winning. In fact, mayroon kaming programa, as Pastor told us, na dapat mayroon programa ang simbahan. After every Sunday, yung mga young people namin na nagpapaiwan, medyo magastos nga lang. But they have to do that. Soul winning day. Wala silang time pag school days. Kaya nga ang ilang soul winning time ay Sunday after the morning service hanggang sa hapon. So grupo yan sila, mga grupo si Brother Ian ang nagdadrive ng sasakyan. Kaya salamat sa Ginoo, maraming mga natututo, mag-soul winning, dandahan lang. At nakita natin na kung wala yung ebanghelyo na ating natanggap at walang nag-sent out na simbahan, at hindi natin sila marating. At by the grace of God, kami ngayon ay nag-umpisa na nagplano na ayusin na namin yung aming building. But panalangin, sama na lang yung panalangin, yung aming developments. Okay, so patuloy na tayo sa ating pag-usapan ngayong gabi sa ating binasa na scriptures. So bigyan natin ng diin ang verse number 16. Sabi ng Biblia, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? Alam mo, kung ito ang umiiral sa lahat ng mga missionaries, masabi natin na ang mission ay failed. Dahil nauunahan tayo sa yung negative thinking. Yung negative na pag-iisip ay isa yan sa kinokombat ng mga missionaries sa area. At napakahirap na kung ang unang negative sa mission area ay yung pastor ng area. Mahirap yun. Dahil paano niya i-reach out kung nagdududa siya na ang ebanghelyo ng Panginoon ay parang walang kapangyarihan na iabutin ang mga taong nangangailangan. Kaya nga yun ang problema. Marami sa mga miyembro ng simbahan, miski doon sa ating mission, ang ilan ay nag-aalangan na mag-involve sa soul winning, na kung saan ito ay napaka-importante na bahagi na dapat magampanan ng bawat individual at matutunan dahil tayo at ako mismo ay nakarating sa simbahan dahil mayroong isang soul winner na nag-reach out sa akin. Kaya nga sa mga bisita, mga kabataan, akala lang ninyo na parang simba-simba lang. Lahat at karamihan, nag-umpisa sa In That Matter. Parang, nandun ang kasama ko na pasubo. Pero wala kabalo kung ano ang wisdom sa Ginoo na ibinigay sa simbahan na ipinagaloob, ang may wisdom ang Panginoon na gagawin para sa imo, na ikaw ay magbago at ikaw ay maging blessing sa imong pamilya at maging magkaroon ka ng kaliwanagan sa iyong gagawa bilang isang mananampalataya. Parang nagtatalang ako sa akong lingwahe. Alright, so salamat sa Panginoon na yung katanungan ng iilan at maari sa atin, marami. Kaya nga kayo hindi nag-involve dahil wala man siguro maniwala sa akin. Isang prinsipyo na pinapanghawakan ko nung ako po ay nasa area, hindi mo maiwasan na pag ikay nagtatrabaho sa gawain, marami kang tawag dito, daming mag-persecute sa iyo in particular. Malinaw sa inyo na maraming ayaw o maraming mag-persecute sa iyo. Pero isang bagay na dapat nating huwag kalimutan. Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa Panginoon, yung ginagawa mo para sa Panginoon, kabalo ang Panginoon, alam ng Panginoon kung ano ang ginagawa mo para sa Kanya. Nobody could take
that good report na yung ginagawa mula para sa Panginoon. Maaring sasabihin, hindi kayang i-outweigh kahit anuman ang sasabihin ng tao against sa imo, for as long as ginawa mo ang iyong trabaho bilang isang manggagawa. Sabi nga sa ating binasa, na paano siya maniniwala kung wala siyang napakinggan? Paano siya tatawag sa Panginoon kung wala siyang napakinggan? Paano siya mapagkaroon ng pakinig kung walang preacher? Kaya nga, salamat sa simbahang ito na naniniwala sa mission, naniniwala na ang Ebanghelyo ng Panginoon ay kayang magbago sa bawat individual sa iglesyang ito. Naniniwala, palagi natin narinig, if any man be in Christ, he is a new creature, old things are passed away, behold, all things are become new. Tayong lahat ay bunga sa trabaho ng Panginoon. There's a passage in the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse number 24. 1 Thessalonians, chapter 5, verse number 24. Okay, are you there? So, the Bible says in verse number 24, faithful is he that calleth you, who also will do it. Ang totoo mga kapatid, mga bisita, yung nakikita ninyo ay trabaho po yun ng Panginoon. Nagamit lang ng instrumento, pinadala ko doon, nagamit ng mga ilang mga kapatiran na naniniwala sa prinsipyo ng Biblia, mga kabataan na nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Pero ang ating nakikita ay hindi trabaho ng isang magaling o isang magaling na preacher, kundi ang makikita natin sa clips kanina ay yung trabaho ng Panginoon sa bawat mga tao na nanampalataya sa Kanya. At kung ikaw ay susunod sa kaparaanan ng Panginoon, ang Panginoon ay may gagawin. At mayroon wisdom, Panginoon, na hindi mo, it's beyond imagination. Bakit nagbibihis ka na ngayon? Bakit nag-participate ka na ngayon? Hindi mo maintindihan, but it's all about the work of God sa iyong buhay. Kaya do not underestimate, mga kabataan, lalo na kung kayo ay parang pawala lang, o parang kumbaga, binabaliwala lang ninyo ang gawain ng Panginoon. Wala kayo, hindi niyo alam kung ano ang gagawin ng Panginoon dyan. Kaya nga, salamat sa Panginoon for His wisdom. Naghatag siya sa atin ng simbahan, naghatag siya ng pastor. It's all about, because it is the wisdom of God para tayo ay matulugan at makaahon sa hindi magandang kalagayan. Kung wala ang simbahan, anong kaya klaseng buhay yung tao na nagsalita sa inyong harapan? Hindi ko nga alam bakit ako nagpastor. Totoo yun. Sama-sama lang, drive lang. In fact, sabi ko, hindi ako magpastor. So nakarating ako sa kabalan, naging impostor ako. So salamat sa Panginoon. It's all about God's wisdom. It's all about God's work. At wala po akong pwedeng ipagmalaki sa inyo. At kung mayroon mang gagawin pang Panginoon, dahil yan sa Panginoon, ano mang magawa ng taong ito sa gawain ng Panginoon? But dahil sa grasya sa Ginoo, dahil sa prinsipyo na natutunan natin, kaya nga every time na mayroong revival para sa amin ay malaking blessing po yan para sa amin. Because I do believe, bilang isang manggagawa ng Panginoon, marami pong mga bagay na namimislok po namin. Marami pong mga bagay na hindi namin nagawa, but through the reminders of our pastor, through the reminders sa salita ng Diyos, kailangan ko po yun na mapakinggan muli. Kaya nga ngayon, pero naging preacher ako, ang bala ko lang naman sana ay makinig kay Chris Dallas. Ang lumabas tuloy, ako pa yung naging nagsalita dito sa inyo harapan. Disgrasya na ang balangay. Sabi ko, matindi itong pagpaiwan natin dito. Tayo pa yung naging Chris Dallas na may klaro. Alright, salamat. Pero totoo po yun, mga kapatid. Wala, hindi natin alam exactly kung anong gagawin ng Panginoon sa buhay natin kung tayo ay makinig sa salita niya. Parang laro-laro lang. Yung mga bata na nakita niyo doon, yung mga musicians namin, nung ako'y dumating doon, pasaway, sobrang pasaway. Mag-soul-winning kami, walang ibang gagawin kundi mga bakla. Ano, bakla ka? Magpabili kay bakal yung bakal sa Tagalog, sa Hiligay nun yung bili. Walang ibig sama-sama soul-winning, pero ang ginaya na sa atupag kay magpabili ng mga pagkain, pero ngayon napuslan.
kung ating tinuldukan at sabi niya, walang kwenta, walang mangyayari. But dahil sa milagro, dahil sa biyaya ng Panginoon, mayroon tayong mga musicians, mayroon tayong mga tao na nag-involve, tumutulong sa soul winning, dahil there is someone na ang power ng Ebanghelyo ng Panginoon ay totoong epektibo sa bawat isa sa atin. Kaya salamat na overcome ko yung pagiging negative thinker. Kung ang namumuno sa simbahan ay negatibo, disgrasya ang simbahan. Lahat ng away ay patulan. Walang mangyari sa simbahan. But when God teaches us to humble ourselves before Him, yun ang mga bagay na na-appreciate ng Panginoon. Sa imo, buhay bilang isang mananampalataya. Ang totoo yan, wala tayong pwedeng pagmalaki sa Panginoon. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ano naman po, sabi ko, may mga ilang tao, minsan, parang they're proud of their status, but they don't know paano sila matapos sa mundong ito. Maybe you are healthy today, but tomorrow ay hindi na. I remember, ito yung personal ko na experience. Sa area, sinisharean mo ng Ebanghelyo. Pangakuan ka na, opo, busy pastor, busy. Pero pag may sakit na, gusto mag-Bible study araw-araw. Totoo po yun. Sir, simba tayo, sir. Ay, pastor, may kalabaw ako, pastor. Namatay ang kalabaw. Sir, namatay ang kalabaw mo, simba na, sir. Ay, daming rason. Pero pag nagkasakit na, pastor, magsimba na ako, pastor. Dahil ang totoo niyan, hindi natin pwedeng lit-litin ang gawain ng Panginoon. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat na nandito tayo sa magandang simbahan. Mayroon tayong pastor na naghatag sa atin ng tamang programa for us to involve and for us to grow. Dahil kung hindi tayo mag-involve sa gawain ng Panginoon, ano naman gagawin natin? Sinabi ko nga doon sa mga peace students, you have your rituals, but you fail to worship the God na dapat mong i-worship sa buhay mo. Palagi kang nasa simbahan, maganda ang iyong bihis, but you are not complying the purpose of your life. That mission na dapat nating maintindihan at maunawaan, ay dapat tayong lahat ay mag-involve. Hindi lang dahil ang pastor lang ang ma-involve. Bawat miyembro ng iglesia ay matutong ma-involve. Kung hindi mo naman kaya, I know that you can pray. I know that you can share your finances kung mayroon man. Parang nadudulas talaga ako mag-ilonggo. Kaya nga, salamat sa Panginoon na yung negative thinking, hindrance mo yun, pero hindi yun pinahintulutan ng Panginoon na mag-sink in sa buhay ng missionary dahil alam ng Panginoon na it won't be beneficial o hindi yan makatulong sa gawain ng Panginoon. Kung umiral siguro ang negative thinking ng buhay ko, wala na ako sa gawain ng Panginoon. Totoo po yun. But it's only by the grace of God. God is really true. He can show you, pakita niya sa iyo, na the work, ang trabaho, ang gawain ay pag-aari niya. At I really thank God, as pastor palagi sinasabi, ang gawain ay hindi natin pag-aari, which is true. We are just instrument. Kita'y ginamit lang ng Panginoon na maging channel of blessing to fulfill the purpose. Bakit tayo ay nasa gawain? Bakit tayo ay dinilagay dyan? Hindi tayo nilagay dyan for nothing, but for a purpose, na nawa sa purpose natin ay ating magampanan. At pag inari na natin ang gawain, sabi nga natin, pastor, disgrasya ng gawain. Disgrasya ang gawain. Hindi ko naman pag-aari ang gawain sa kabangkalan. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan ako magpastor. But one thing I know, at pinagpipray natin lahat, na sa bawat missionary na pinadala mula sa simbahang ito, ay magpapunction according sa expectation ng Panginoon. We're not pleasing men. We're pleasing God. Kaya ang ating hinahanap palagi sa bawat trabaho na tayo nagtatrabaho, nag-involve, ay ang approval ng Panginoon sa ating buhay. At ang kasumalungkot na parte, kung kita ay nag-perform, kung kita ay nagtatrabaho because we just want to please people.
Yan ang mahirap. Alam mo ba, pag hindi tayo totoo sa ating mga commitments bilang isang mananampalataya, may laki ang problema natin, mapapagod tayo. Mahirap yung hindi tayo totoo. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin, maging totoo tayo. Kung tayo ay ligtas, bakit hindi natin pag-pray na matuto tayo mag-involve, lalo na sa larangan ng soul winning? Dahil ang soul winning na yan is, sabi ko, the beginning of main thing. Marami pa tayong gagawin. Hindi lang yun, hindi yung pag nasira natin ay one-stop shop lang, okay na yun. Marami pa, kaya nga ang tao ay hindi matututo kung hindi siya mapakain sa salita ng Diyos at sa mga prinsipyo na nilalaman ng Biblia na makatulong sa kanya para maging maayos ang kanyang buhay. Kaya nga salamat sa Panginoon na mayroong matatapang na paso, hindi hihiya na sasabihin ang katotohanan para matulungan ang bawat individual na makamove on at magbigay ng glory sa Diyos na kanyang sinasamba. Paano kaya kung nahihiya kami? Hindi na kami magsalita. Kaya nga madalas maraming nagagalit sa atin. But we are trying to help them deliberately na maging maayos ang kanilang buhay. At hindi natin pwedeng sabihin na dapat lumago ka na. Ako ay witness lang sa ginagawa ng Panginoon doon sa mission. Nakikita ko kung gaano kabuti ang Panginoon. Binigyan tayo ng lote. May goodness, sino nagbigay ng lote sa mission area? Yung kapatid ko na nag-persecute sa akin. Grabing galit kasi mga Katoliko ang aming mga pamilya. Halos kulang na lang murahin ako eh. Nagkasakit, nasa Canada. Tumawag, Brad, mamamatay na ako. Buhay ka pa. Sabi ko sa iya, gusto kong mag-uuwi sa Negros. Diyan ako titira sa iyo. Okay, pagpare kita. Pwede mo bang bilhan ng lupa? Okay, mayroong lupa dito. Kwarta lang ang wala. Bumili ng lupa. Sa pangalan mo sa'yo. Kasi hindi na ako sure kung makauwi ako. During pandemic time. It's all about the work of God. Trabaho ko ba yun? Hindi ko trabaho yun. At ang pinakamaganda, before that, nagkaroon tayo ng lote na ang may-ari ng lote, hindi ko kakilala, hindi natin miyembro, binigay ang dinonate ang kalahati ng lote. Yung titulado yun na lote, 630 square meter. Binigay sa atin. Sa iyo na yun, Pastor, ang kalahati lang babayaran mo. Ito yung presyo, 531,000 hanggang ngayon, hindi pa bayad. Pero hindi siya naniningil. Totoo po yun. May bahay yun. Alam mo, ang laki ng bahay, grabe katibay ang bahay. Pero hindi natirhan dahil may kapitbahay kaming ginamit ni Satanas na saraduan ng right of way. But you can appreciate what God is, anong ginagawa ng Panginoon sa bawat mission. Alam ko, ang bawat mission ay mayroon iba't ibang kwento. But one thing is common. God is working. God is working. Hindi mo pwedeng tawaran ang gagawin ng Panginoon sa bawat mission. Sabi nga, yung iba, maring konti. But yung konti ay maring ng umpisa ng pagdami. Kung ang bawat individual sa maliit na congregation ay patuloy na mag-involve sa gawain ng Panginoon. Ang problema lang natin, nauunahan tayo sa ating mga tanong, sino maniniwala sa akin? Yan ang problema ng marami. Sino maniniwala sa akin? Kung ikaw at ako, wala talagang maniniwala. But because of the power of that gospel that changed my life and changed your life, it makes a difference. There's a passage in the book of Jude. Basahin lang po natin kasi alam ko gusto ninyong umuwi. Sabi ng Biblia sa verse number 22, and some have compassion, making a difference. Alam mo ba, mahirap pag ikay Kristohano o Kristiyano na walang pagkakaiba ang imong buhay doon sa mga hindi mananampalataya. Kung titignan ang iyong buhay, kung wala kang involvement, walang pagkakaiba. Yung Katoliko, pumupunta sa simbahan. Nakaluhod pa mula doon sa dulo hanggang sa altar. Pero ikaw, naniniwala na ligtas, ikaw naniniwala na sa tamang simbahan, wala kang ginagawa para sa Panginoon. There's no difference.
Kung totoo tayong mga ligtas, kung totoo ang iyong kaluwasan, kung totoo ang iyong doktrina, bakit hindi mo magawa na ipag-pray ang iyong sarili na magkaroon ng bahagi para sa gawain na yun? In fact, sabi nga na verse number 4 in the book of Job 3, Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Ano na kaya, tanungin mo ang iyong sarili ngayon, ano na kaya ang iyong pinaglalaban sa iyong pananampalataya? Ni pag-involve, ni sa kunting mga bagay, gawain sa simbahan, hindi mo gawa. Wala kang involvement. Are you contending for your faith? Talagang ikaw ba talaga ay talagang totoo na talagang willing ka na panindigan at ipaglalaban ang pinapaniwalaan mong tama? Persecution is common. Tayong lahat ay dumadaan ng persecution, but every time that there is persecution sa ating buhay Kristiyano, it is a matter na ikaw ay sinishaken ng Panginoon to determine whether you stand on the right foundation. Dahil kung hindi ka sa tamang pundasyon, every time that there is persecution, magkakaproblema kasi ang Kristiyano buhay, hindi ka na makita sa simbahan. Pero kung tama ang iyong pundasyon, nakapundar sa Panginoong Hesukristo, kahit anong persecution, kahit anong pagsubok sa buhay, you can make it to the end. It's not because of you, because sabi lang, palagi sinasabi, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Na yung ating survival, yung ating magagawa para sa gawain ng Panginoon, ay it's all about sa trabaho ng Panginoon sa ating buhay. You can make it, alam ko kaya mo. But ang problema natin, we are not deciding to involve. Hindi tayo nagdesisyon. Pinapairal natin ating takot, pinapairal natin ating hiya. Dahil parang pakiramdam natin, inferior o kawawa tayo. The Bible says in the book of Jude, verse number 4, for there are certain men creep in unawares and were before the old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of God unto lasciviousness and denying the only Lord God and our Jesus Christ. Ito yung delikado. Pag hindi ka nag-involve, si Satanas ay, kumbaga sa Ilonggo, amat-amat ba? Dandahan na nagmaniobra sa buhay mo. You are unawares. Parang hindi mo nabantayan. Nakita mo na lang sarili mo, wala ka ng wala ka ng amor sa gawain. Wala ka ng gusto, wala ka ng gana magsimba. Lahat, you are unawares because ipinaintulutan mo sa buhay mo. Nagapangin ka ni Satanas. Kaya dapat maging mapagmatsyag ka. The Bible said, you have heard a lot of preachings. Sabi nga, maging mapagmatsyag ka. Magsuri ka, evaluate yourself, paragi nyo naririnig. But you don't mind. Dahil pinapairal natin, yung sinasabi natin, pastor, is, yun yung walang ginagawa. Tapos, makasama mo pa, mga pangit. Akala mo talaga kung, we have attitude problem. Karamihan ganun eh. Mga chismosa. Sino kaya hindi kabalo mag-chismis dito? Lahat tayo kabalo niyan. Pagkakaiba lang, dapat kabalo ka mag-control kung ano sasabihin mo. Otherwise, it will destroy the life of other people. Lahat naman tayo, maging hipokrito naman tayo kung wala tayong masasabi sa ibang tao. Eh, kung may dumaan na mabaho, baho ba? Hindi mo maiwasan yan. But the principles of the Word of God helps us na regulate natin yung sarili. Dahil tayo yung mga mananampalataya, tayo ay mayroong pinapangalaga ang testimony bilang isang Kristohano o Kristiyano. Na nawa, sa kabila ng mga problema, makikita pa rin sa atin ang ating maayos na patutuo bilang isang Kristiyano as the Bible say it, contending for the faith.
Hindi tayo parang pag gusto natin, was-was. Parang inaabot na mga kababaihan. Na pag inabot, iba yung lumalabas. Tapos pag maayos naman, lalo na kung bagong sahod. But all of us have done that kind of struggles. Ako naniniwala na walang Kristiyanong hindi dumadaan sa ganong klaseng problema. But what we have learned from the Word of God ay yun ay malaking tulong sa bawat isa sa atin. Kaya the man of God na nagtuturo sa atin ay dapat nating patuloy na ipagpipray, patuloy na susuportahan. Dahil hindi naman kami mga robot na walang pakiramdam. Lahat tayo ay may mga pakiramdam, pero ang ating pasalamatan na kung kami man ay lumago at kung mayroon mang pagbabago at kung mayroon mang maturity na nakamtan kami, hindi dahil sa aming sariling kagalingan, kundi yan ay trabaho ng Panginoon sa bawat isa sa amin para kami ay mapuslat ng pakinabangan man sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, young people with church, hindi mo alam ang iyong buhay, ngari ngayon, paring pasimba-simba lang, pero in one of these days, as I told you, gaya sa mga young people sa simbahan namin, may good night, sabi ko sa'yo, pag soul winning, gakurog pa eh. Totoo po yun. Because hindi sila sanay. At ang kanilang lifestyle ay kaiba sa iyong lifestyle. Ang mga tao sa probinsya, mahiyain. Pero pag natututo, wala takabalo kung ano ang gagamitin. Kaya nga, sa paggawain namin doon sa Kabangkalan, wala pa talaga kaming kwarta. Pero hindi man ako na-discourage. Dahil pinanganak naman ako, walang kwarta din eh. Pero kahit ako walang kwarta, abot man parang kami sa ganitong klaseng kalagayan. Healthy naman kami. Bakit pa naman ako ma-discourage? At yung lahat ng ginawa doon, ay makita ko na trabaho ng Panginoon. At ngayon, dandahan, ano lang ang mayroon? So, sabi ko, pagdating na Sunday, grabe. Magpakain ka na ng people, parang, tapos sabi mo, di man ni mapuslan. Pira, pasaway, kusog pala, malakas pa kumain. Pero kailangan mo habaan ang iyong pasensya. Dahil naglo-look forward ka na matuto. Dahil kung saraduan mo ng pinto yung mga taong ganung klaseng tao, sino ang matututo? Walang matututo. Dahil ang ating trabaho ay palagi na natin nanguhusga sa mga taong may problema na hindi natin trabaho ng Panginoon, tinatrabaho na natin. Kaya nga, what you have learned from the principles of the Word of God ay napaka-importante na baon-baon natin as we grow, as we continue na mga lagad sa Ginoo, mag-serve sa Ginoo. Then, the Bible says, I remember in the book of 1 Corinthians chapter 6, chapter 3, verse number 6. It's all about the Apollos, and basahin natin. Chapter 3, verse number 6 to 11. Okay, so, andyan na kayo? So sabi ng Biblia, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is that planted anything, neither he that watered it, but God that gave it the increase. Verse number 8, now he that planted and he that watered it are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, and ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another build it thereon. But let every man take heed how he build it thereupon. Okay, last verse na lang. Verse number 11. For another foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. I am so grateful. May pastor tayo. Yung tinuturo niya, yun na naman kinukopya natin. Hindi naman tayo nagkaroon ng ibang katuruan. Hindi tayo kaya nga, we are trying na sana tama ang aking pagsunod. Dahil alam ko na ang aking sinusundan ay tama, but sometimes, maaaring ikaw ay susubukin sa imong
obedience bilang isang mananampalataya. Kaya sabi nga, hari ka ng sablay. But salamat na in every labor, kitang tanan o tayong lahat are co-laborers. Mayroon tayong trabaho na dapat na hindi natin imislok bilang isang mananampalataya. That simple mission, sabi ko mission lang yan, sa akala natin parang maliit lang o whatsoever, anong tingin natin. Pero hindi mo alam kung ano ang kapangyarihan o power ng Diyos sa mission na yan. Ang dapat nating makikita, na dapat yung power ng Diyos ay makita natin sa ating buhay. Na kung kaya, ikaw kaya, ay tawagin na mag-mission. Can you do it? Sabi ko, madali man mag-kuminto doon sa ibang missionaries eh. Parang ang pamangko, tanong, gaya-kaya mo kaya yun? Makatita, parang, hindi mo alam kung ano ang mayroon doon. But lahat yun, ako yun, nakikita ko po yung mga kasama natin sa missions. Alam ko, lahat sila ay mayroong mga problema, nag-struggle din. But that's why we need to bring it in our prayer. Nahatagan sila palagi, bibigyan sila palagi ng wisdom ng Panginoon na sila ay patuloy na maging channel blessing para sa iba. Dahil walang maliligtas kung walang ipinadala doon. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong oras na kayo ay nagkaroon ng bahagi doon sa gawain sa kabangkalan. I know that your labor is not in vain in the Lord. And you're blessed because you have, sabi ko nakakaya niyo mag-share na inyong blessing para sa gawain ng Panginoon. Naniniwala po tayo, it's better to give than to receive. You're blessed, ikaw ay nakapagbigay. Biro mo, mayroon ka. Kaya nga, we keep on praying sa inyo. Kami, nandoon. Isa sa mga programa namin, every first Friday of the month, ay meron kaming prayer vigil overnight. Para ipanalangin yung dapat ipanalangin, mga missions, so lahat ng dapat ipanalangin, pangangailangan. And we continually gagawa ng programs para magkaroon ng direction ang mission. Couples night, as we do regularly. At ang sa amin ay couples and parents night. Sa yung iba, iniwanan, nasawi. So, ginagawa namin that way kasi pag titingnan mo yung couples, parang kukunti lang. So, isinama na namin yung naiwanan at pinagtaksilan. At least, mayroon naman silang makasama na kasama sila sa simbahan. Tapos, we have to create programs. Lahat, ginagawa po natin. Para ma-encourage natin, mga kabataan, we do, sabi ko nga, yung soul winning ministry, ang mga kabataan nakikita ko, they're enjoying it. Tutuwa na sila. At kahit yung maliit pa lang, tinuturuan mo to win soul, na sa umpisa, hindi magtitestimony ngayon, makapal na ang mukha. Testimony na, it's all about the work of God sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, salamat na mayroon tayong mission at sa Pastor Hill at sa Kayut Church. Hindi yan nag-materialize kung wala ang inyong involvement. Kaya nga, we are so grateful sa patuloy niyong pagsuporta. Kung ano man ang mga kakulangan ng bawat isa sa atin, keep on praying, don't close the door for them. Because sa palagi sinasabi natin, Pastor, hindi pa tapos ang Diyos dyan. Kaya nga kayong mga bisita, maring, last na to kasi dugay ang simba sa ila. Ganon din ang aming pakiramdam nung kami ay bago pa. Kaya boring. Gusto natin yung may nagpapawis, yung mga sang lalaki. Ang dami na nagpapawis. Pero nung malalaman mo ang prinsipyo ng Biblia, you will realize that you are blessed. Because God keep on reminding you para hindi ka mapapahamak doon sa dapat mo mapuntahan kung ikaw ay magpatuloy at mamumuhay sa kasalanan. Kaya nga, salamat sa muli. Hindi ako magdugay dahil ako alam kung may sasabihin pa ang ating pastor. At pasensya po ay kay Lupi Dallas ang nagsalita ngayong gabi. Sabi ko, matindi tong trabaho natin. But Paul say it. Persecution. Mga anumang mga, magpunta tayo sa Biblia, babasa tayo okay, so sinabi ng Biblia in book of 2 Corinthians chapter 4,
Punta tayo. Kasi baka sabihin nyo, di naman ako nagpipreach ng salita ng Diyos. So sabi ng Biblia sa verse number 6, in the mission, sabi niya, we preach not ourselves, but Christ, Jesus. Okay? The Lord and ourselves, your servants, for Christ's sake. Verse number 6, for God who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Okay, verse number 7. But we have treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Sabi ni Paul, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not despised, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Isa sa mga kinatatakutan ng mga missionaries kung sila ay pinipersecute. But the Bible says, you're blessed when you're persecuted. Dahil ang iyong pananampalataya is tested under persecution. Hindi kayong parang simple-simple lang yung buhay mo. Yung ikaw ay ginagamit na, yung mga sabi palagi natin sa pastor, pag ikaw ay ranger o ano man ang special training, yung angat ka sa iba. At yung mga taong na-persecute, kung ikaw may under persecution sa imong Christian life, maganda ang imong Christianong buhay. You can stand, makatindog ka sa panahon na dapat ikaw ay magatindog. Hindi ka yung parang madaling, kumbaga sa Ilonggo, daling mapunaw. Ang tawag dito sa Manila ay ampaw ba? Ampaw na Kristiyano. Nasa kunting problema, wala na sa gawain. That could be our prayer, that all of us ay gamitin ng Panginoon hanggang sa pagbabalik. The persecution is common to us. Kaya sabi nga, ang persecution, 1 Corinthians chapter 10, verse number 13, common lang yan. But always the God will look away para matakasan natin ang problema. God has always a solution in every problem, every challenge sa buhay natin. Kaya nga, salamat church. Tayo po ay I would like to end my testimonial preaching ngayong gabi. At we pray, Heavenly Father, thank you for the opportunity na ako po ginawa, inyong pinadala sa mission place. Ang dalayan ko po, God, na patuloy niyo pong i-bless ang bawat miyembro ng iglesyang ito na naniniwala sa kahalagahan ng mission. Kayo din, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng wisdom kay Pastor Hill sa kapangunguna sa iglesyang ito. Salamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa gawain. Patuloy niyo po ibalik ang blessing sa kanila, Ginoo. Salamat din, O Diyos, sa inyong mga salita na ito yung reason kung bakit kami nag-matured sa gawain, Panginoon. At kung wala ang inyong mga salita, maring we are always in trouble sa araw-araw, Panginoon, because our Christian life been challenged by Satan. But we are so blessed that Thy Word is always our lamp sa aming mga lalakaran. At Panginoon, ang imong mga prinsipyo ay siyang aming pinapanghawakan para ma-overcome namin, Panginoon, at maayos namin ang aming mga kahinaan para magbigay ng glory ang honor sa Ginoo, sa inyong Ginoo, ang aming buhay bilang isang mananampalataya. Continue to work in us, forgive us our shortcomings, and all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good message. You know, the book of Romans, it was binasa po natin sa chapter 10. You'll see here kung paano ni-lay down ni Paul yung pattern sa paghayag ng gospel. But the first thing that you should see here is the decree. Now, what is the decree? Anong dinecree dito ng Panginoon? It's the gospel. Ano yung gospel? The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Now, if God decree it, you must. The pattern is somebody must declare it. The decree is already present, but who will declare it?
God decree it, we must declare it. If God decree it, we must declare it. So, makikita niyo yung pattern dito, mga kapatid. Kaya sana makita po natin ang kahalagahan. It's already given, mga kapatid, na sabi ng Biblia, maliwanag po rito na ipinapakita ni Paul yung reality of unbelief. Bagamat it was given, the gospel is universally given, but it was not universally accepted. Di ba? Iyan ay ibinigay ni Paul, ipinahayag ng Diyos para sa lahat, pero hindi lahat ay tumatanggap. You see? So kaya sabi na, kaya binanggit ni Paul dito, makita niyo mga kapatid na prophetically ay sinabi ho ni Isaiah, ang sabi niya, who hath believed our report? You see, so talagang wala hong naniniwala. Merong mga naniniwala, pero merong mga hindi naniniwala. You see, so it was given universally, but not accepted universally. Diba? So sana makita po natin dito yung mga bagay na yan. But the thing here, kapatid, ang pattern is the need of the preacher. You see, somebody must preach it because it's already decree. Nandiyan na yung decree, kapatid. Nandiyan na yung gospel na walang ibang. There's no other. That's the decree. There's no other way to get saved other than the gospel. Wala nang ibang paraan para maligtas ang isang tao maliban sa ebanghelyo. Eh kung walang magpipreach, sino ang makikinig, makapakinig? So somebody must declare. Di ba? Somebody must declare. Now, minsan, bakit, sabi nga kanina ni Pastor Lope, merong mga na-discourage, iisa lamang ho ang ng mga preachers ngayon Meron discouraged. Merong mga lahat dumadaan sila sa struggle. Mapatid, think about this. Now, you think about the struggle na sinasabi ng mga preachers ngayon, compared it kung ang Diyos, ang Panginoong Kristo na siyang namatay at siyang nalibing at muling nabuhay ay nag-struggle. Think about this struggle, kapatid. Sino ang mas mahirap? You see, given na yung decree, ang kailangan lamang is declare it. Nakakahiya, what a shame for us, mga kapatid, na tayo ay nandiyan na, given na, at alam naman natin na mayroong hindi maniniwala, pero yung hindi maniniwala, hindi na sa atin yon. Ang sa atin is to declare. You see, now in every rejection, there is responsibility. Now, kaya nga, nag-i-invite tayo na maraming first-time visitors. Ngayon, may first-time visitors tayo rito, mga kapatid. Now, we invited you here for you to hear the gospel. What's the gospel? The gospel is the only way to be a part of the family of God. It's the only way for your final destiny. Ano yung final destiny natin? Walang iba kundi yung eternity. Now, are you 100% sure that when you die, you're going to heaven? That's the question. Kasi may concern tayo sa destiny ng bawat isa. Di ba? Eternal destiny. Ano yung eternal destiny natin? Dapat wala hong iba kundi ang langit, mga kapatid. Ngayon, ano ang paraan patungo sa langit? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Simple as that. Pero kapatid, hindi po yan marami. Think about na napakaraming mga tao ang hindi po tumatanggap niyan. Hindi po naniniwala. Now, do you understand that the word obeyed here is synonymous to the word believed? You see, hindi ka mag-u-obey kung hindi ka nagbi-believe. But for those who believe, they will obey. Pero bakit hindi nila tinanggap ang Panginoong Kristo? Sapat hindi sila nanampalataya, kapatid. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, why discourage kung yun, mga kapatid, yung hindi tumatanggap, ay hindi na po natin responsibility yun. Responsibility na yun ng nag-reject. Ang responsibility natin, kapatid, we are accountable kapag ka hindi ho tayo nag-preach. Why get discouraged? Bakit mahihiya po tayo? Ang tungkulin natin ay ipahayag ang salita ng Diyos, ibigay ang salita ng Diyos, ipahayag sa mga tao na merong namatay at nilibing at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng ating kasalanan. Ngayon, pag nireject po nila ito,
hindi na po tayo accountable doon. Sila na ngayon ang may responsibility sa kanilang decision, sa pag-reject, sa dineclare po natin. You just go back to the book of John chapter 3. Di ba? Pag hindi ka na ng palataya, anong meron kayo? Damnation. You're already condemned. If you don't believe it, if you rejected it, then you are already condemned. Alam nyo, nagfo-focus ang problema po natin, mga kapatid. Nagfo-focus po tayo ngayon sa hindi na natin responsibility. Tama yung sinabi kanina ni Pastor Lope, nauunahan tayo ng negativism. Nagni-negative kaagad tayo, pero hindi natin trabaho yung negative. Because negativism paralyzes people. Mapaparalyze ka pagka negative ka. You see, tandaan nyo, stagnation, kapatid, is the enemy of motion. But the only thing that can defeat stagnation is motion. Because motion defeats stagnation. You see, yan ang problema natin. Kaya tayo nagiging stagnant, kapatid. Nauunahan tayo ng negative. Bakit? Iniisip natin, walang naniniwala eh. Sinare ko na yan, pero hindi naniniwala. Well, sa bawat dinadala natin sa simbahan, salamat, sa bawat dinadala natin sa simbahan, kapatid, tandaan po natin, nakakapakinig sila ng maliwanag na ebanghelyo, at kapag hindi na sila nagniwala sa ebanghelyo, hindi na ho natin yon responsibility. Ang may responsibility na doon, responsible na po doon, yung nakapakinig ng salita ng Diyos. Na para sa mga bisita po namin, magpasalamat kayo na may nagdadala sa inyo rito. This is not about religion. You see, what we are fighting here, kapatid, is the education, the proper biblical education. Kasi yan ang wala sa atin, yan ang kulang sa atin. Punong-puno na tayo ng edukasyon sa labas, pero kulang tayo sa edukasyon ng salita ng Diyos. At ang buong akala natin, okay na tayo na ma-educate tayo sa labas. Pero kapatid, evidently, and if you're going to study the facts, sino ang maraming kapahamakan, sino ang maraming problema, sino ang nagdudulot ng malaking problema sa ating bansa? Hindi yung mangmang sa Biblia, hindi yung mangmang sa edukasyon, kundi yung mangmang sa salita ng Diyos. Yun ang problema ng bansa. Sasabihin natin, wala kasi pinag-aralan yan. No, hindi yan ang problema natin. Ang problema natin, hindi yung walang pinag-aralan sa labas, kundi yung walang kaalaman sa salita ng Diyos. Because the Bible says, except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Blessed is the nation whose God is the Lord. Paano sila makakilala sa Panginoon kung wala naghahayag? Do you believe that? Kahit na anong klaseng armaments natin, mga kapatid, sa kasundaluhan natin, anong klaseng modern nation meron tayo, kung ang magdadala ng mga modern weapons natin ay mangmang salita ng Diyos, mangmang at walang kinikilala sa Diyos, wala pa rin tayong guarantee ng pagkapanalo. Sapagkat hindi ho natin alam kung nasaan ang victory. Ang victory ay laging kasama, ay laging nasa Panginoon. Horses are prepared for what? Come on, say it again louder. Horses are prepared for what? But where is victory? The Lord. Ang safety natin nasa Panginoon. Ang victory natin ay nasa Panginoon. But listen, you have to go back to it. You see, nakikita niyo po ang kahalagaan dito, kapatid. The one that will declare. If God decree it, then declare it. Yan na lamang ho ang kailangan po natin. Don't mind. Huwag kayong maging negative. Nag-invite na ako pero walang sumama eh. Now, it's not the invitation. Did you declare it? Kaya ngayon magte-testimony rito, kapatid, yung mga nagpapahayag kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Abay, malaking bagay po yan. You're declaring what the Lord hath done in your life.
Hindi po ito pagmamalaki. Ito'y pagpapahayag ng ginawa ng Diyos na merong isang totoo at buhay na Diyos. Alam ng mga tao ngayon na merong Diyos, pero sino yung Diyos na yon? Alam ng Diyos na may alam ng tao na may makapangyarihang Diyos, pero sino yun? Ay basta, nandyan lang yan. Ako, sinamahan ako ng Diyos. Nung ako'y mapapahamak, sinamahan ako ng Diyos. Sino yung sumama sa iyo? Sino Diyos yun? You understand that? Ang tao ho'y nagsasabi lang ng ganyan. Pero kapatid, sapagkat mangmang tayo sa salita ng Diyos, kung sino-sino na lamang tinuturo nating Diyos. It's so important na dapat magkaroon, para makilala mo na lubusan ng Panginoong Kristo, ang Diyos, kilalanin mo muna ang daan patungo sa Ama, na walang iba kundi ang Panginoong Kristo. No man cometh unto the Father but by me. See, this is very clear. Kaya ang pinakamaganda, ako nagpapasalamat sa Panginoon, makita sana na dito ang kahalagahan ng church, because it is the Lord Jesus Christ Himself who established the church. You see, kanina nag-fellowship kami, nagtatanungan kami, yung nangyayari sa gawain ng Panginoon. Just imagine, kapatid, kung walang simbahan, nasaan tayo ngayon? Tingnan lang po natin to. Na listen, by the way, madalas tayong magkumilala ng utang na loob sa tao, pero hindi natin tinitignan yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa katitingin natin ng utang na loob sa tao, nawawala na yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. But this is what the Apostle Paul was talking, what he lays down here, kapatid. What the Apostle Paul lays down here is the pattern. Nakita niyo, walang pangalan. This is the pattern na ito ang mangyayari. Kung may magpipreach, may maliligtas. Hindi kinakount dito ni Paul yung hindi maniniwala. Bagamat minention niya, sinabi ni Isaiah, marami ng taon yun na nakakalipas, mga kapatid. Pero sabi niya, somebody must preach. Somebody must preach. You've got to move. Move. Huwag mong papahintulutan na yung negative mindset ang siyang maging dahilan para ikaw ay maging stagnant. You have to move, move, move. Again, motion defeats stagnation. Minsan, lagi na lamang po tayo, gano'n, naghihintay na lamang tayo ng pagkakataon. No. Ang pagkakataon ay ginagawa mo pag gumagalaw ka. Yan ang pagkakataon. Nandiyan na yung pagkakataon. All you have to do is to move. Move, move, move. And that is, yung movement mo, yan ang magbibuild ng iyong character, ng iyong routine. Minsan, hindi natin namamalayan, mga kapatid, nasa wish lang pala tayo. Puro lang tayo wish, 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 wish. Yeah. Kaya doon tayo, mga kapatid, nagkakaroon ng problema. You have to move, you have to work, you have to create movement. You see? Sabihin mo sa akin ngayon, kung anong gusto mo sa future mo, pero sabihin mo ngayon sa akin kung ano ang routine ng buhay mo. Did you notice that? Magkaiba yung gusto mo mangyari sa future mo sa routine mo ngayon. See? So, because what you consistently do, what you do every day, determines your future. What you consistently do. Pero kapatid, hindi tayo nagiging consistent dahilan sa hindi naman kasi niniwala, nai-discourage ako. Yun ang naiisip natin. See? Pero bakit hindi natin isipin ngayon? Okay, hindi ko na papel yun. Hindi ko na
wala na, labas na sa kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Diyos yung hindi naniniwala. Sapagkat sa lahat ng nadala po natin dito sa church na hindi naniniwala, responsible sila doon sa hindi nila pagtanggap. You have to think, if you want to get encouraged tonight, think about it tonight. Saan ang responsibility mo? Sa paghayag. All you have to do is to declare. Because the decree is already there. Kailangan na lamang a declaration. See? So wag mong paintulutan yung negative mindset mo ang maging dahilan kung bakit ka stagnant ngayon. Go ahead and create a movement. Move. Because only motion defeats stagnation. Pag hindi mo ginawa yan, mananatili ka pa rin sa dati mo, kinabukasan, ganun ka uli. Ganun ka uli. Ngayong gabi, isipin po natin ngayon, may decree na ba ang Panginoon? Binigay na ba na Panginoon yung dapat mangyari? Yes, given na, nandiyan na. May foundation na. Sabi nga ni Paul, may foundation na. Gawa na yung foundation. Maging careful na lamang tayo sa pagtayo doon sa foundation na yan. Ako ipapasalamat sa Panginoon sa mga nagtatrabaho talaga na, ang nasa isip nila is, okay, let God be God. Hayaan mo ng Diyos ang magtrabaho. Gagawin ko yung business na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon, and God will do His business doon sa mga hindi nag-heed, nagtitake heed or naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Again, inulit ko mga kapatid, pabayaan niyo yung hindi naniniwala. Sa mga bisita po namin ngayon, pag hindi kayo, anumang i-reject niyo ngayon, pag-isipan niyo ng mabuti. Because it will affect your destiny. You see, it's very important, maunawaan natin ng mabuti ang pagpunta natin sa simbahan, kung bakit tayo nandito, at tayo rin mga mananampalataya, unawain natin mabuti, every time na nakaupo tayo rito, saan nga pala ako pupunta? Ano nga pala ang pupuntahan ko? Am I devoted into something that I do not know? Tandaan niyo po, devotion is not duration, it is direction. You're devoted on something, hindi mo alam. So, parang patagalan na lang. Matagal na ako rito, kaya okay na ako. No. Devotion is not duration, but direction. Anong hinihit mo ngayon? As a Christian, matagal na tayong Kristiyano. Nasaan tayo ngayon? Sa lahat na nagkiklaim na siya Kristiyano, sa lahat na nagkiklaim na siya magagawa ng Panginoon, nasaan ka na? Nasaan ka na? Huwag mong isipin na matagal ka na. Hindi usapin yun. Nasaan ka na? Kalimutan mo ngayon kung gaano ka na katagal. Kasi ang isipin mo ngayon, nasaan ka na? Direction, not duration. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, na inyong salita ay nahayag sa gabi ito. Naway makita po namin na aming sarili, Panginoon. Kung ano po yung aming kalagayan. Bagamat it was prophesied, O God, rejection is already prophesied. But, O God, this is not the reason. Rejection is not the reason for us to stop declaring your word. Speak to everyone. Challenge everyone, O God, tonight. And for those who are not saved, save the unsaved, O God, and baptize the converts. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with that message. Then let's come to the Lord.
Muli po, Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for your people. Thank you for using Pastor Lopi tonight. Thank you for the message. And I pray, O God, that we might see what we need to see tonight. And thank you for the reminder that we have something to do. Ginawa niyo na po, Panginoon, ang dapat po naming sabihin sa tao. Sa buhay po namin maliwanag na meron po kayong ginawa sa buhay namin. All we need to do is to declare it. Tell the people about it. Thank you, oh God. Thank you for being us here tonight. In Jesus' name, amen.